Former IBF Super Bantamweight Champion TJ The Power Doheny, inaasahang mapapalaban sa halimaw ng Japan sa buwan ng Setyembre. Taliwas sa kumakalat na espekulasyon na si Sam Goodman ang sunod na makakatapat ni Naoya Inoue at sa bansang Australia ito gaganapin. Kung ating matatandaan nung nanalo si Naoya Inoue kontra Luis Nery, ay nandoon ang Australian boxer na si Sam Goodman sa ibabaw ng ring para hamunin at ipaalam kay Naoya Inoue na gusto niya itong makaduelo. Subalit ayon kay Irish boxer TJ Doheny, isa lang daw itong pakulo upang mapromote ang nilulutong laban ni Sam Goodman kay Naoya Inoue sa Japan at para mas lalo pa itong makilala ng mga Hapones. Dagdag pa niya na siya talaga ang unang napipisil na ilaban kay Naoya Inoue at hindi si Sam Goodman. Ang totoong binabalak umano ni Bob Arum na petsa ng sagupaang Sam Goodman at Naoya Inoue ay maaaring ganaping before end of this year o early 2025 pa. Kung totoong ganon ang mangyayari at maunang lumaban si TJ Doheny sa halimaw ng Japan, magkakaroon pa ng tsansa si Sean Gibbons na makabawi muna kay Naoya Inoue bago ipasagupa kay Sam Goodman. Panigurado buong suporta ang ibibigay ni Sean Gibbons sa kanyang huling baraha. Dahil kung ating titignan sa listahan ng boksingero na winasak ni Naoya Inoue, 3 alaga na ni Sean Gibbons ang pinapakawalan nito para lamang sibakin ang Japanese monster. Subalit lahat ito ay nabigo. Magmula kay Michael Dasmariñas, Marlon Tapales at ang huli ay ang pantera ng Mexico na si Luis Nery. Subalit sa ating prediksyon, bahagyang iba magiging kapalaran nitong si TJ Doheny compare sa mga naunang tinapat kay Naoya Inoue. Makikita sa kanyang kartada, sa 30 professional fight nito ay hindi pa ito napapatulog o natatalo by knockout. Dagdag mo pa na may lakas din talaga ang mga kamao nito at nakapagtala din ito ng isang impressive first round knockout. Kamakailan lang din ay nagpamalas ito na nakakabilib na panalo sa undercard ng Inoue Nery. At pinahinto nito ang ating kababayan na si Braille Bayogos sa loob lamang ng 4th round. Kaya sa ating palagay, maaaring si TJ Doheny na ang tatalo sa naghaharing Japanese monster na Naoya Inoue. Sa kabilang banda mga kaboksing, WBC Bantamweight Champion Junto Nakatani nagbigay na ng update na si Vincent Astrolabio ang kanyang sunod na makakalaban. Gaganapin umano ang kanilang bakbakan sa buwan ng July sa Ariake Arena, Tokyo, Japan. Sa ngayon, si Junto Nakatani ang pang-10 sa listahan ng pound for pound king. Plano maging undisputed champion sa bantamweight division. Pagkatapos ay aakyatin ang halimaw ng Japan sa super bantamweight division. Habang si Vincent Astrolabio nga po ang number 1 mandatory challenger ngayon sa titulong hawak ni Nakatani. At ito na ang pangalawang pagkakataon ni Astrolabio mapalaban sa isang world title sa kanyang dibisyon. Kung magawang masilat ni Vincent Astrolabio ang titulong ito kontra Junto Nakatani, ay sisirain nito ang malaking plano ng mga Hapon na ipunin ulit ang mga titulo at magkaroon na naman ng panibagong Japanese undisputed na susunod sa yapak ni Naoya Inoue. Dahil lahat ng major title sa bantamweight division ay nasa bakuran na ng mga Hapon, kung kaya't hindi ito malabong mangyari kung kanilang gugustuhin. Sa WBO, hawak ito ni Yoshiki Takei, IBF na kay Ryusuke Nishida, WBC kay Junto Nakatani, at WBA nakapit ngayon ni Takuma Inoue. Magiging history din ito kung sakaling magawa ni Takuma Inoue na makolekta ang lahat ng belt. 2 Asyano magkapatid na naging undisputed sa bantamweight division. Sa part naman ni Vincent Astrolabio, hindi yan magiging madali dahil sa Japan na naman ang venue. Hindi papabor ang laban kung puntos lang ang kanyang ipapakita. Dapat ay impresibo at by knockouts. Talagang dapat niya itong paghandaan ng lubos at ibigay na ang lahat sa training. Isang malaking comeback ito ng ating kababayan kung kaya't sabay-sabay natin siyang suportahan.